At sa pagpapatuloy ng ating recap, sa ibang lugar ay tinanong ni Isa si Monica kung ano ang susunod niyang gagawin at sumagot ito na balak niyang sagipin ang kanyang mga magulang at iba pa, habang gumagawa rin ng isang espada para sa liwanag. Samantala ay nakatuon ang banal na madre sa kanyang mahiwagang salamin, napagtanto niyang nangyayari ang lahat ayon sa kanyang plano at balik sa Boast Workshop, hawak ng mga tauhan ni Zamdo ang lahat ng manggagawa bilang bihag. Maingat na tinanggal ni Monica ang isang ladrilyo sa dingding upang sumilip sa loob at suriin ang sitwasyon bago simulan ang pagsasagip, habang papunta siya sa pasukan kung saan may dalawang bantay, sinigurado muna niyang nasa kay isa pa rin ang bagay na ibinigay niya rito noong nakaraang araw. Naalala ng bata na nasa kanya pa ito at matapos makumpirma ay lumapit si Monica at hinihila ang atensyon ng mga bantay at inakit silang habulin siya, ngayon na malaya ang daan. Ito na ang pagkakataon ni Isa na kumilos. Sa loob ay pilit gumagalaw si Evil subalit nakagapos siya ng mabibigat na kadena. Biglang sumiksik si Isa at dahan-dahan gumapang palapit upang palayain siya gamit ang gunting na ginawa ni Monica. Napakaganda ng pagkagawa nito kaya't naputol ang mga bakal na tanikala na parang papel lamang. Ngunit biglang lumabas mula sa likuran ang isang tauhan ng kalaban, samantala ay mabilis na pumunta si Monica sa isang tumpok ng mga plate ng tansong bakal, itinapon ang mga ito sa sahig at pinalo gamit ang kanyang martilyo upang buhayin ang kanyang super forge na kakayahan. Habang hinahabol siya ng mga tauhan ni Zamdo ay hindi nila namalayan na tumatapak sila sa mga plate na inihanda na ni Monica gamit ang kanyang teknik, nang pinatigas niya muli ang mga ito at naipit ang kanilang mga paa. Habang tinutuya ang mga kaaway ay iniwan sila ni Monica na nakabaon sa sahig at mabilis na nagpatuloy patungo sa pasukan ng Boast Workshop at hindi man lang nasaktan, pagpasok niya na puno ng kumpiyansa, bigla siyang natigilan at kinabahan nang makita niyang lubusang naigupo si Isa. Hawak siya ngayon ni Doug at ito ang kanang kamay ni Zamdo, at tinanong si Monica kung ano sa tingin niya ang mangyayari sa bata kung siya ay gumalaw. Habang iniisip ang kanyang mga opsyon na dahan-dahan na tumingin si Monica sa paligid at nakakita ng isang material na maaaring magamit sa sitwasyong ito. Napansin ni Isa ang pagtitig ng kaibigan sa bagay na iyon at ginamit ang kanyang kakayahang evaluation upang suriin ito, nang matiyak niyang gagana ito at nagkaroon siya ng kumpiyansa at sa parehong sandali, napansin ng lahat ng panday sa workshop ang plano ni Monica at napuno ng pananabik. Walang pag-alinlangan ay mabilis na kinuha ni Monica ang bato at ibinagsak ito ng may lakas sa sahig, isang matinding liwanag ang biglang sumabog dahil sa matinding silaw, napilitang pakawalan ni Doug si Isa habang tinatakpan niya ang kanyang mga mata. Sinamantala ito ni Evil at ng mga manggagawa ay mabilis nilang tinalo ang mga tauhan ng kalaban at inihanda ang lubad upang itali sila, pinuri ni Monica si Isa sa kanyang ginawa at tinanong kung nasuri niya ang bato. Kumpirmado ito ng bata at ipinaliwanag na iyon ay isang bright stone, isang uri ng bato na naglalabas ng matinding liwanag kapag hinahampas ng malakas. Sa inis ay tinawanan ni Doug ang ideya na ang isang batang gaya ni Isa ay may kakayahang evaluation, ngunit buong kumpiyansang sumagot siya na ang mga taong minamaliit ang isang bata ay laging nagbabayad ng malaking halaga sa huli. Ngayon na hawak na ng mga panday ang kontrol sa sitwasyon, humarap si Monica sa kanyang ama at nagtanong kung maaari niyang gamitin ang pandayan at ipinaliwanag niyang nakikipaglaban si Light kay Zambo at kailangan niya ng isang espada mula sa kanya. Bagamat pinagalitan siya ni Lil sa kanyang pabiglang kilos at kalaunan ay pumayag din ito at sa huli, si Monica ay isang panday at mananatiling isang panday habang buhay, samantala ay gagamitin ni Lil ang kanyang quick work na kakayahan upang mapahaba at may handa agad ang bakal. Nang sa gayon ay makatipid sila ng oras at maiwan sa mga kamay ng kanyang anak ang huling mga detalye ng sandata. Ngunit biglang naputol ang kanilang gawain dahil sa isang problema na pilit na pinapasok ng Black Swan Merchant Group ang pandayan sa pamamagitan ng harapang pinto, dahil dito ay napilitan ang dalawang panday na itulak ito ng buong lakas upang hindi ito mabuksan. Kung kinakailangan ay inutusan ni Evil ang lahat na magtayo ng barikada dahil dapat silang maging handa na ipagtanggol ang pandayan gamit ang kanilang sariling buhay. Ito na ang sandali upang patunayan ang tunay na halaga ng isang manggagawa, dahil sa masidhing panawagan ng kanilang pinuno ay nagsanib puwersa ang mga batang apprentice. Sama-sama nilang inilipat ang mga materyales at itinulak ang pandayan paharap at pinatibay ang pintuan. Habang ipinagpapatuloy ni Monica ang paggawa ng espada kasama ang kanyang ama, binalot siya ng mga alaala mula sa kanyang pagkabata.
Naalala niya kung paano siya namangha sa husay ng kanyang ama sa pandayan, napabulong pa siya kung gaano ito nakakapanibago ngunit agad siyang pinutol ng kanyang ama, ipinapaalala sa kanya na wala silang oras upang magdrama dahil ang kapalaran ni Light ay nasa kanyang mga kamay. Habang dinadala ang bigat ng responsibilidad at yumukod si Monica at pinag-isipan ang katotohanang 6 na buwan na siyang hindi nakagawa ng espada, hindi niya tiyak kung magaling o hindi ang kanyang mga espada pero wala ng oras para sa pag-alinlangan. Dapat niyang harapin ang hamon at sa matibay na pasya at pinapagana ni Monica ang kanyang super forge na kakayahan, agad na nakatawag ng pansin mula sa lahat ng nasa pandayan na isang bughaw na liwanag ang lumabas mula sa kanya habang walang tigil niyang pinukpok ang espada. Habang patuloy siya sa paggawa na lalong lumaki ang excitement ng mga nakapaligid sa kanya, samantala ay napaisip si Lil na palagi niyang tinitingnan ang kanyang anak bilang isang bata, ngunit malinaw na natuto na itong gawin kung ano ang kinakailangan. Sa wakas ay natapos ang espada na ginawa ng mahuhusay na kamay ni Monica, bigla namang yumanig ang paligid kasabay ng isang malakas na pagsabog mula sa labas ng pandayan, mabilis na tumatango si Evil kay Monica at alam na niya ang eksaktong gagawin. Sa huli ay sumugod palabas ang pinuno ng pandayan at buong lakas na binuksan ang pinto, dahilan upang lumipad palayo ang 2 lalaking pilit na pumapasok at samantala ay napanganga sa pagkagulat sina Monica at isa, na halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita na si Light, sugatang-sugatan at halos walang laban sa harap ni Zambo. Walang pag-alinlangan ay inihagis ni Monica ang espadang ginawa niya patungo kay Light, ngunit hindi pa rin siya makagalaw at sa panunuya ay sinabi ni Zambo na wala nang silbi ang pagbibigay ng sandata sa bata sa ganitong punto, dahil nasa bingit na siya ng kamatayan. Subalit laban sa lahat ng inaasahan at pinilit ni Light na salungatin ang kapalaran, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay patungo sa espada, agad na napagtanto ang kalidad nito at sapat na upang durugan ang mukha ng kanyang kalaban. Sa tingin ni Zamdo ay puro salita lang ang bata dahil halatang halos hindi na ito makatayo sa kabila nito, may kumpiyansang inutusan ni Light si isa na ihagis sa kanya ang isang skill fruit at sa kasamaang palad, hindi maganda ang pag-asinta ni isa ng araw na iyon kaya't sa halip na mapunta kay Light ay bumagsak ang prutas sa paanan ni Zambo. Pinulot ito ng kalaban at napangiti habang naalala na ang bawat tao ay maaari lamang kumain ng skill fruit ng isang beses sa kanilang buong buhay. Aniya ay dapat na makontento si Light sa kanyang sleep powder na kakayahan na, sa totoo lang ay napangibabawan na mismo ni Zambo. Dahil ang pagkain ng pangalawang prutas ay tiyak na ikamamatay at hindi maintindihan ni Zambo kung ano ang binabalak ni Light sa ginawa niya, gayunpaman ay iniisip niyang baka mas mabuting sumuko na lang ang bata upang kahit paano ay mailigtas ang kanyang dignidad. Sa sagot ni Light ay kinilala niya ang lakas ng kanyang kalaban ngunit idiniin niyang ang tunay niyang hangarin ay maging isang adventurer na mag-iiwan ng marka sa kasaysayan, ibig sabihin ay hindi siya maaaring matalo sa isang laban na kasing walang halaga ng labanang ito. Napipikon si Zambo sa ideya na minamaliit lang siya ni Light bilang isang hamak na sagabal, galit na galit at agad siyang sumugod kay Light at marahas na isinubo rito ang skill fruit. Sa kanyang isipan na kung kagatin ni Light ang prutas ay tiyak siyang mamamatay ito dahil sa lason. Kung hindi naman siya ay mas asakal hanggang sa tuluyang mawalan ng hininga, sa huli ay binigyan ni Zambo ng pagkakataon si Light na sumuko na sapat na para tapikin ito ang lupa bilang tanda ng pagsuko at kapag ginawa niya ito, tatanggapin niya ang pagkatalo at dadalhin siya ni Zambo palayo at iiwanan ang pandayan sa kapayapaan. Dahil sa sitwasyon ay lalong kinabahan sina Monica at Lil, habang si isa naman na tila alam na ang gagawin ni Light ay biglang napangiti ng malapad, walang pag-alinlangan ay kinagat ni Light ang prutas at nanlaki ang mga mata ni Zambo sa matinding gulat. Sa isang iglap isang buhawi ng apoy ang biglang bumabalot sa paligid, sa isang mabilis na sipa ay pinalipad ni Light si Zambo palayo, at nang muling makabalanse ay galit na sumigaw si Zambo at tinatanong kung ano ang nangyari. Kalma namang ipinaliwanag ni Light na siya ay ang Master of Fruits na may kakayahang kumain ng kahit gaano karami na skill fruits nang hindi namamatay, ngayon na ang oras upang tapusin na ang laban sa masamang negosyanteng ito. Dagdag pa niya ay inasahan na niya na pipilitin siyang kainin ang prutas at alam niyang si Zambo ay nasisiyahan sa pagpapahirap sa iba, dahil dito ay galit na galit si Zambo at tinanong kung inaakala ba talaga ng bata na naniwala siya sa sinasabi nitong lahat ay ayon sa kanyang plano. Ngunit inamin ni Light na hindi kasama sa plano ang pangit na paghagis ni isa, sa kabila nito ay hiniling niya kay isa na gamitin ang evaluation sa kanya.
Sa kanyang pagsusuri ay natuklasan ni isa na si Light ay nakabuo ng torch flame, na isang kakayahang nagpapahintulot sa kanya na mag-apoy sa kanyang sariling kamay o sa anumang bagay na hawak niya at sa puntong ito, napagtanto ni Zamdo na hindi nagbiro ang bata. Hindi lang siya hindi namatay kundi nagkaroon pa siya ng bagong kapangyarihan mula sa pagkain ng prutas. Talagang lumalampas sa logika ang ginawa ni Light kaya't ngayon ay naiintindihan na ni Zamdo kung bakit interesado sa kanya ang banal na madre. Samantala habang inaasikaso ng banal na madre ang kanyang mga bulaklak ay bigla niyang naramdaman ang isang paglihis sa kanyang plano at inamin niyang hindi niya nakita ang kinalabasang ito. Balik sa laban ay naalala ni Zamdo na ang utos sa kanya ay hulihin si Light nang nabubuhay. Ngunit dahil sa lumalaking panganib ay muli niyang tinawag ang Lightning Lion dahil alam niyang kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang alas upang mapatay ang kanyang target. Bilang tugon habang nag-aapoy ang kanyang espada, idineklara ni Light na hindi na rin siya magpapapigil. Sa wakas ay pinakawalan ng kontrabida ang mabangis na hayop patungo kay Light ngunit sa isang mabilis at malakas na suntok, agad itong winasak ng binata at hindi naman natinag si Zambo at pinuri pa ang kakayahan ng kanyang kalaban. Sa sagot ni Light ay buong tiwala niyang sinabi na kaya niyang hiwain kahit ang kidlat gamit ang kanyang nag-aapoy na espada, dahil dito ay parehong hinuhubad ng dalawang magkalaban ang kanilang panlabas na kasuotan, naghahanda para sa kanilang huling sagupaan. Sa puntong ito ay dumating sina Dog at ang iba pang tauhan na matapos nilang mapalaya ang kanilang sarili, nais rin nilang ipaghiganti ang kanilang pagkatalo subalit iniutos ni Zambo na walang sino man ang dapat makialam, at gusto niyang angkinan ang lahat ng papuri para sa kanyang sarili. Aminado siyang hindi siya magiging kontento hanggat hindi niya nadudurog si Light hanggang sa maging abo, upang patunayan ito ay tinawag niya ang isang Lightning Demon na habang bumuo naman si Light ng isang Fire Lion bilang pantapat. Sa pagkakataong ito ay parehong naiintindihan ng dalawang mandirigma na ito na ang kanilang huling labanan, tahimik namang nanalangin si Monica na sana'y magtagal ang kanyang espada hanggang sa dulo. Hinawakan siya ni isa sa kamay at sinabing dapat niyang pagkatiwalaan si Light, dahil tiyak na makakahanap ito ng paraan upang manalo, samantala ay tiniyak ni Light sa panday na wala siyang balak matalo habang hawak ang kanyang espada, bagay na nagbigay ng kapanatagan kay Monica. Sa huli ay hiniling ni Monica kay Light na ipagtanggol ang pandayan gamit ang kanyang sandata, sa sandaling iyon ay sabay na sumugod ang dalawang magkalaban, dala ang kanilang pinakamalalakas na kapangyarihan. Si Light ay naglabas ng Blazing Lion Strike at habang si Zambo naman ay umatake gamit ang Diabos, sa isang iglap ay nagbanggaan ang dalawa at lumikha ng isang malawak na liwanag na bumabalot sa buong paligid. Ang lahat ng nakasaksi ay napuno ng matinding pananabik sa kung ano ang magiging resulta, habang ibinubuhos ni Light ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang kalaban palayo at pinantayan ito ni Zambo. Dahil sa kanilang pinagsamang kapangyarihan na naganap ang isang napakalakas na pagsabog sa gitna ng labanan, na naglabas ng isang nakakasilaw na liwanag. Matapos hamupa ang usok ay parehong buhay ang dalawang mandirigma na lumabas mula sa banggaan, sa loob ng ilang saglit ay muli na namang nagtipon ng kidlat sa kanyang kamay si Zambo, handang sumalakay muli ngunit hindi kinaya ng kanyang katawan dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa. Samantala ay habol hininga si Light na halos mahulog na rin, ngunit nanatili siyang nakatayo at itinaas ang kanyang espada bilang tanda ng kanyang tagumpay, habang nagsimula ng magdiwang ang kanyang mga kakampi, biglang nabasag ang kanyang espada dahilan upang mapatanong siya kung ang problema ay nasa kanya mismo. Walang pag-alinlangan ay agad siyang humingi ng paumanhin kay Monica dahil sa pagkabasag ng sandata na ginawa nito para sa kanya. Ngunit buong pagmamahal siyang sinigurado ni Monica na wala iyong halaga, nangakong gagawa siya ng bagong espada na mas babagay sa katawan ni Light. Kasabay nito ay lumuluha si Monica habang nagpapasalamat kay Light sa lahat ng kanyang ginawa upang ipagtanggol ang pandayan, samantala ay muling bumunot ng kanilang mga sandata sina Dog at ang iba pang mga tauhan, nagbabantang ipaghiganti ang kanilang pinuno. Kaso sa isang iglap ay itinapat ni Light ang kanyang basag na espada sa mga bandido. Dahilan upang sila ay manginig sa takot sa ilalim ng kanyang malamig na titig, biglang may isang misteryosong lalaki na sumugod sa lugar gamit ang kanyang whirlwind ability at inutusan ang mga tauhan ng Black Swan na ibaba ang kanilang mga sandata. Isa sa mga apprentice na panday ang agad na nakilala siya bilang Chief of Security, Tiger Beard na walang pag-alinlangang nagutos na hulihin ang mga kriminal,
Ilang sandali pa ay 2 miyembro ng security department ang lumitaw sa likuran ni Tiger Beard at formal na idineklara ang pagkakahuli ng mga bandido sa mga kasong pangangidnap, pangungutong at paggulo sa kapayapaan. Sa isang malakas na ihip ng hangin ay mabilis na tinalo ni Tiger Beard ang mga tauhan ni Zambo, hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong lumaban at habang inilalayo ng mga security agents ang mga kriminal, ipinaalam ni Tiger Beard sa mga panday na may isang tao na sadyang humaharang sa kanilang mga ulat upang hindi ito makarating sa kanya. Gayunpaman sagot ni Evil na naging maayos naman ang lahat salamat kay Light at samantala, naalala ni Tiger Beard na nakita niya ang binatang ito noong pagpupulong tungkol sa Wicked Dragon, bago pa siya makapagsalita ay tuluyang nawalan ng lakas si Light at bumagsak sa mga bisig ni Tiger Beard. Habang si Monica naman ay napaluhod sa lupa at tuluyang napuno ng ginhawa sa kanilang tagumpay, tinanong ni isa kung anong espesyal na katangian ang inilagay ni Monica sa espada ni Light, ngunit inamin ni Monica na wala siyang ginawang espesyal at ginawa lang niyang matibay at matatag ito hanggat maaari. Sa kabila nito ay nabasag pa rin ang espada at wala siyang ibang ginawa kundi ang hilingin na manalo si Light sa laban, parang isang uri ng panalangin o charm at dahil dito, napaisip si isa at napagtagpi-tagpi ang pangyayari. Sa kanyang pananaw ang charm ni Monica ang siyang dahilan kung bakit nabuo ang Fire Lion, kaya't mas lalo siyang nasabik na alamin ang hiwaga ng mga kakayahan, biglang isang sugo ng ibon ang lumipad sa kalangitan at naghulog ng isang sulat para kay isa. Ito ay isang mensahe mula kay Lena na nagsasabing malapit na siyang dumating sa Athena. Ayon kay isa ay tila natatagalan si Lena sa kanyang pagdating at dahil dito, tinanong ni Monica kung ito ba ang parehong Lena na kamakailan lang ay naging tanyag bilang Sword Saint. Kinumpirma ito ni isa na nagsasabing si Lena ay bahagi ng parehong grupo ni Light at matagal nang naging matapat na kasamahan nila, samantala ay lumipat ang tagpo kay Lena na nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay matapos makaligtas sa isang tangkang pagpatay mula sa isang tauhan ng Black Swan, na malamang ay kumikilos sa ilalim ng utos ni Data. Habang hinahanap ang ebidensya upang patunayan ito sa wakas ay nakalapit na siya sa Lake Capital Athena, determinadong protektahan ang kanyang grupo sa sarili niyang paraan, sa ngayon ay mayroon lang siyang isang piraso ng palatandaan tungkol sa may sala na isang itim na pakpak ng Black Swan. Sa pagbaba ng gabi ay nagtipon-tipon ang mga nagwagi sa laban sa Boast Workshop sa isang tavern, nagsasaya sila kasama ang isang Febist na punong-puno ng inumin na mas masaya kaysa dati at habang pinagmamasdan ang kasayahan, napansin ni Lil na ngayon lang niya nakita ang mga negosyante ng Black Swan sa ganitong kalagayan. Napansin naman ni Monica na tila lasing na ang kanyang ama kaya't tinanong niya ito kung hindi ba niya iniisip na sobra na ang kanyang nainom, ngunit buong tuwa na sagot ni Lil at ngayon ang oras upang magsaya dahil simula bukas, sisiguraduhin niyang babalik na ang kanyang anak sa dati niyang sarili. Samantala ay muling itinutuon ng banal na madre ang kanyang pansin sa kanyang mahiwagang salamin, puno ng pagkabigo dahil unti-unti nang nagkakagulo ang lahat ng kanyang mga plano.